Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is July 15, 2026. At tayo ngayon napupunta dyan sa may SM City, North EDSA. Bago pa Santo Cristo, bago bantay Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may North Avenue. At dadalhin po natin yan sa may 7-Eleven Finland, Tau Tandang Sora Avenue, ng Finland Drive, pasong Tamo Tandang Sora, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya ulit po pag nakakuha na po natin sa disclaimer naman po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private man yan, ay wala akong kinalaman ng channel. At wala akong pinapatungkol. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala akong pinapatungkol sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakakuha na po. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Go. Ay, nako. Report mula kay Pamela Adriano. Pam, magandang gabi. Magandang gabi, Carlo. Ibinasura na ng Makati City Prosecutor's Office ang mga nagsabi cyber libel at investigation at gender-based online sexual harassment na inihain na actress na si Jasmine Curtis Smith laban kay Atty. Ferdinand Topacio. Sa 13 pahina ng kontrabusos, nakasaad na hindi nakitaan ng sapat na ipresentang ebidensya para sa pahan si Topacio ng mga nabanggit na kaso. Sa kanyang reklamo, itinaad na actress na nitong Marso may mga binitiwang derogatory statement o mapanilang pahayag laban sa kanya sa programa sa radyo ni Topacio. Nakasunod naman ang naging kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Tutay laban sa kapatid ni Curtis Smith na si Ann Curtis. Matatandaan na sa isang pag-ulit sa kamera, sinabi ni Tutay na noong nakita na si Ann Curtis, nagkaroon ng alias desirement o kagustuhan sa kanyang loob na nagsigit at na-imagine niya na lang kung anong pwedeng mangyari. Kaya pagkatapos ito at sinibet sa
Ito pa ako sa sa kanyang programa sa radyo kung saan niya binanat si Kurt Smith sa pagkoordina sa mga pahayag ng Dubai. Unang ito pa ako sa kanyang programa, bakit kung ano nagpo-post ng mga picture ni Justin Kurt Smith sa social media at sa mga pahayagan. Hindi ba anya para sa ipaghandaan ng Pilipinas? Pero ayon sa mga contributor, maaaring nakaka-inuso ang mga sinabi ni Pangko pero hindi anila ito nangangahulugan ng actual balik o malisa o hindi sapat para mapatunayan na may intensyon na ipahamak ang reputasyon na actress. Ako si Pamela Adriano ng GMA sa Radyo DWB. Balitang totoo. Maraming salamat Pamela Adriano. Malacanang positibong maipapasapangin sa lalong madaling panahon mga private measures ng Administrasyon Marcos. Kahit abala ang Kongreso sa impeachment trial at inaasahang pagtalakay sa 2027 budget. Report mula kay Tuesday. Umaasa pa rin ang Malacanang na may sasabatas sa lalong madaling panahon ang mga panukalang prioridad ng Administrasyong Marcos. Ito ayon kay Palace Branch Officer at Presidential Communications Office, Undersecretary Attorney Greg Castro ay kahit maabala ang Kongreso sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at sa harap na rin ng nalalapit na budget hearing para sa 2027. Ilan lamang sa mga panukalang prioridad ng Pangulo na maipasa ng Kongreso na ngayon ay nakabigil pa sa BICAM deliberation. Habang ang iba ay sumasailan pa sa pagdinig ng Kamara at Senado ay ang National Center for Geriatric Health, pag-amenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, pagsustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Kasama na dito kasama rin dito ang AIS Act, Anti-Political Dynasty Law, at Presidential Merit Scholarship Program. Ang iba naman sa mga panukalang ito ay kay Castro ay naipadala na ang endorsement sa Malacanang. Umaasa naman ang palasyo na mapagbibilis ang paghulog ng mga panukalang ito, lalo pa at para naman ang mga ito sa kapakanan at kapakinabangan ng mga Pilipino. Ako si Tuesday Samuel ng GMA sa Radyo DWB. Balitang totoo. Maraming salamat Tuesday News. Samantala meron pang China report na wanted sa kasong panghahalay huli sa lungsod ng Makati. Report mula kay Olan. Suwak sa kulungan ng isang lalaking nasa post wanted din matapos siya ngamat sa kote sa ginasanggapan at operasyon ng mga opisan sa Makati City. Sinilala ang akusado sa Yes News, 44 anyos, isang construction worker number 2 station level post wanted person. Lahat ng mga akusado sa Sino Roses Avenue sa Sinogaran ng Correct. Nahingi siya ng Taguig City, RTC Branch 153 para sa kasong rape by sexual assault. Itinagla ng korte ang siyasang 200,000 pesos para sa kanyang kaso. Nakakulong ngayon ang pagkakita na ang akusado habang ating proseso ang kanyang commitment order. Ito ang pala ng GMA. Para dito si Double B Insider kasama si Carlo Mateo. Maraming salamat Onan po na sunod-sunod mga balita po yan mga kapuso. At ako ni magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong Miyerkules, buong araw ng Miyerkules. Wala tayong binabantayan na bagyo. Meron doon po sa huling nabasa ko doon sa huling notes ng NDRRMC. Tila umabot na sa 26 na yung casualty mga nasawi dito sa bagyong dumaan na lang at kasama na yung epekto ng habagat, kasama na yung mga nalunod na biktima ng landslide at nakalulungkot mayroon pang mga hinahanap, may mga gising pa rin hanggang sa mga sugat na rin ito mga kapuso. At sa loob ng 12 araw susunod may malaking aktividad na naman po tayo binabantayan. Ito po ang State of the Nation Address sa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasabay po yan ng pagbubukas ng dalawang kapulungan ng Kongreso. At makikita natin, mapapakinggan naman natin ano yung mga magiging prioridad sa mga susunod na buwan ng administrasyon. Kaya't kasabay po yan ay tuloy-tuloy
po ang ginagawang paghahanda ng pambansang pulisya. Lalong-lalo na po ang National Capital Region Police Office para po sa seguridad. Kaya po yan ginaganap sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya tiyak po maapektuhan na naman itong kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kaya pinabuti po natin tawagan si Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magandang gabi po muli, Police Major Hazel Asilo, ma'am. Welcome sa Double B Insider. Yes po, magandang gabi po, Sir Carlos. Magandang gabi po, ma'am. Muli maraming salamat po sa pagkakataon ito. Major, kumusta na po ang ginagawang paghahanda ngayon ng NCRPO? Gano'ng kalaki po na pwersa ng PNP at i-deploy sa araw ng State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos? Initially po, mag-deploy po tayo na nasa 20,229 na personnel mula po sa NCRPO. Kasama po yung mga kasamang unit at agencies po natin bilang bahagi ng Comprehensive Security Plan para po matiyak na ang kaligtasan ng publiko hindi lamang po dyan sa area kung saan magaganap po ang SONA, kundi sa buong Metro Manila. Yung sa 20,000 Ay, Diyos ko! ito kasama na rito yung sabihin natin kung mayroong pwersa na galing sa PNP, Philippine Coast Guard, Aro, Diyos ko! na pwersa kasama na sabihin natin ANP, NCR Command, kasama na po doon sa 20,000 deploy. Yes po, yung initial po na yan, kasama na po ang MMDA, yung ibang agencies po nakatulong natin na magsisecure ng kapaligiran ng bakasan. Ganun din po yung ating mga kalapit na mga regions, kaya po ng Region 3, 4A, PROCAR at ng Region 1 ay magpapahiram po or magbabahagi po ng kanilang mga personnel para po tulungan ng NCRPO para mapanatili po ang kaayusan sa araw na yan. Ayun, meron na po bang mga grupo, mga samahan na maagang nagpahayag na sila'y magsasagawa ng kanilang mga marcha, mga kilos protesta o kilos suporta sa araw po ng SONA? Sa ngayon pa, wala pa po tayong mga monitor ng mga grupo, pero alam naman po natin na hindi mawawala yung mga grupong yan, lalo pa sa araw ng SONA ng ating Pangulo. Kaya po patuloy yung ating ginagawang pagmamonitor, yung ating pagkipag-ugnayan sa iba't ibang grupo at iba't ibang ahensya para po masiguro natin ang ating magiging paghahanda. At tulad po lang dati, ano po yung pinakapanawagan ng NCRPO doon po sa mga nagbabalak na magsagawa ng kanilang pagkilos, lalo-lalo na yung pagmamasar, tapos yung pagmamarcha hanggang makalapit sa area ng Juan, sabihin natin, siyempre ang nais talaga nila makatikit ng Kongreso. Yes po, siyempre po palagi po natin hihilin sa kanila, lalo po sa mga lalahok, na maging mapayapa at maayos yung kanilang pagpapahayag, ng kanilang mga salubin, yung kanilang mga pagtitipon at makipagtulungan sa mga pulis na naka-assign sa lugar at umiwas po tayo sa mga bagay na maaaring magdulot ng kaguluhan. Siyempre yung mga hindi naman po sasali na maaaring maapektuhan, pinapayo po namin na maagang magplano ng kanilang mga biyahe, gumamit ng alternative routes kung maaari at siyempre manatiling updated sa mga advisory ng MMDA. Kasama na po dyan yung ating paghingi ng pasensya dahil alam po natin na hindi talaga po maiiwasan yung abala para sa kanila. Ayun, at hanggang saan lamang po yung itatalagang mga lugar para po sabihin natin yung mga iba't ibang grupo, tulad ng sabihin natin bayan, yung mga manggagawa, yung mga magsasaka, at kundi naman sa mga grupo na mga taga-suporta ng administrasyon, sakasakali man po. Sa ngayon po, yung mga areas kung saan po natin maaaring ilagay or saan maaaring magdaos ng kanilang mga programa, yung mga pro at anti natin mga grupo, sa ngayon po inaayos natin, pinaplansya pa po yung mga lugar kung saan sila pwedeng manatili at magkandak ng kanilang mga programa sa pakikipagtulungan po natin yan at koordinasyon siyempre sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, ganoon din ng QC City para po ensure na hindi po magkakaroon ng clash or ng I-drop na natin. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless. Paalam po muna. Kung samantala tayo ay gagawa na ng video
sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala, this is Jam, the Filipino channel. Ang mga